Lolo, ang galing po ng airplane. Sana makasakay po tayo next time. Oo nga, Igay. Pero, Lolo, ginagamitan din po ba ng gas ang eroplano? Good question, Benjo. Tara, bibigyan ko kayo ng lecture tungkol sa fuel ng eroplano. Kerosene lang ang pwede sa eroplano. Alamin, dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Renato Torres, 697. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga taga-Sultan Kudarat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, sasagutin natin ang isang tanong na tila simple pero punong-puno ng agham. Bakit kerosene lang ang pwedeng gamitin sa eroplano? Unang-una, linawin natin agad, hindi totoong kerosene lang ang pwedeng gamitin sa eroplano. Pero may dahilan kung bakit halos lahat ng malalaking eroplano ay gumagamit ng fuel na galing sa pamilya ng kerosene. Sa lupa, ang mga sasakyan ay gumagamit ng gasolina o diesel. Ang gasolina ay mabilis sumiklab at madaling magsingaw. Kaya bagay ito sa maliliit na makina ng kotse. Ang diesel naman ay mas stable at ginagamit sa mas malalakas na makina tulad ng truck. Ngayon, isipin mo ang eroplano. Hindi ito basta-basta sasakyan. Ito ay lumilipad sa taas na maaaring umabot sa higit 10,000 meters kung saan ang temperatura ay maaaring bumaba sa negative 40 degrees Celsius o mas malamig pa. Kung gagamit ka ng gasolina doon, may problema ka agad. Bakit? Dahil ang gasolina ay madaling magsingaw at mas volatile. Ibig sabihin, mas delikado ito sa high altitude conditions. Ang diesel naman, mukhang matibay, pero may tendency itong mag-freeze o lumapot sa sobrang lamig. Isipin mo na lang kung mantika na ang naiwan sa ref. Ganyan ang mangyayari sa fuel mo. Kapag nangyari yan sa eroplano, goodbye smooth flight. Kaya ang solusyon, kerosene-based fuel. Hindi ito madaling sumingaw. Hindi rin ito agad nagyeyelo sa matinding lamig at may sapat itong energy para patakbuhin ang jet engines. So technically, hindi kerosene lang. Pero ang ginagamit ay isang espesyal na uri ng kerosene na akma sa pangangailangan ng aviation. Dito na tayo sa eksaktong sagot. Ang ginagamit sa karamihan ng jet airplanes ay tinatawag na Jet A o Jet A1 fuel. Ito ay refined form ng kerosene na sadyang ginawa para sa aviation. Ano ang espesyal dito? Una, mataas ang energy density nito. Ibig sabihin, sa bawat patak ng fuel, maraming enerhiya ang nalilikha. Importante ito dahil ang eroplano ay kailangang magdala ng sapat na fuel nang hindi masyadong mabigat. Pangalawa, may tamang freezing point. Ang Jet A1 fuel ay hindi basta-basta nagyeyelo kahit sobrang lamig sa taas ng himpapawid. Kung ang fuel ay mag-freeze, mawawala ang daloy nito sa makina. At ayaw nating mangyari yon habang nasa gitna ng Pacific Ocean, di ba? Pangatlo, ito ay mas ligtas hawakan kumpara sa gasolina. Hindi ito agad sumisiklab sa normal na temperatura. Sa aviation, safety is everything. Isang maliit na spark sa maling fuel ay pwedeng magdulot ng malaking problema. May isa pang interesting detail. Ang jet engines ay hindi gumagamit ng spark plugs tulad ng kotse. Sa halip, ang combustion ay tuloy-tuloy habang tumatakbo ang makina. Ang kerosene-based fuel ay swak sa ganitong sistema.
dahil sa kanyang combustion characteristic. Sa madaling salita, ang Jet A1 ay hindi basta fuel. Isa itong carefully engineered liquid na dumaan sa matinding proseso para siguraduhin na ligtas, efficient at reliable sa matataas na altitude. Ngayon, dagdagan pa natin ng kaunting wow factor. Ang usapan, hindi lahat ng eroplano ay gumagamit ng jet fuel. Ang maliliit na eroplano, lalo na yung may propeller, ay kadalasang gumagamit ng tinatawag na aviation gasoline o avgas. Ito ay mas malapit sa regular gasoline pero may espesyal na formulation para sa aircraft engines. May mga eksperimento na ginagawa ngayon sa alternative fuels. Kasama na rito ang biofuels at sustainable aviation fuels. Layunin na nitong mabawasan ang carbon emissions ng aviation industry. Pero kahit may ganitong innovations, karamihan ng commercial flights ay umaasa pa rin sa kerosene-based fuels dahil sa reliability nito. At eto pa ang nakakatuwa, ang fuel ng eroplano ay hindi lang pangandar ng makina. Ginagamit din ito bilang coolant para sa ilang bahagi ng engine. Multipurpose ang PEG, hindi lang siya gasolina, kundi all-around assistant. Sa aviation, bawat detalye ay pinag-iisipan. Hindi pwede na. Lahat ay dapat perfect dahil buhay ang nakataya sa bawat lipad. Sa kabuuan, hindi literal na kerosene lang ang pwedeng gamitin sa eroplano. Pero ang ginagamit ay espesyal na uri ng kerosene na tinatawag na Jet A o Jet A1 fuel. Ito ay pinili dahil sa tamang kombinasyon ng safety, stability at performance sa matataas at malamig na altitude. Hindi ito madaling magsingaw, hindi agad nagyayelo, at kayang magbigay ng sapat na enerhiya para sa jet engines. May iba pang fuel types para sa ibang klase ng eroplano. At may ongoing research para sa mas sustainable na options. Pero sa ngayon, ang kerosene-based jet fuel pa rin ang hari ng himpapawid. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.